kinasal lang. Itong si Mrs. Parang tinabangan na raw kay Mister. Aba, kinasal lang, tinabangan na. Anong nangyari dun? Iyan ang sumbong nitong si Wilson. Matapos silang magdesisyong magpakasal ng 5 taon na niyang jowa na si Mabel. Sa tuwing gusto kasing, alam niyo na, maglambing-lambing at makipaglabing-labing nitong si Wilson sa kanyang 1 taon ng asawa. At pinakasalan na nga po. Palagi raw umiiwas itong si Mabel kay Wilson. Bakit kaya? Gusto na raw nga kasi na bumuo ng pamilya naman itong si Wilson. Pero ang kanyang asawang si Mabel, ang pakiramdam niya ay natatabangan na raw sa kanilang pagsasama. Yan po ang ating alamin sa ating pakikipag-usap mula sa Marilao, Bulacan. 28 years old na si Wilson. Wilson, pare, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Gaano ba kayo katagal na magkarelasyon nitong si Mabel bago kayo nag-decide na magpakasal na? Almost 5 years po. Since nung 5 years? college po Oo, 5 years. Ibig sabihin, matagal-tagal. Hindi naman ito yung mga kasal na biglaan lang. Kasi, Opo. meron kasi yung mga nabibigla magpakasal. Ay, akala nabuntis. Ay, akala ganito. O kaya masyadong mainit, di ba? Masyado na mainit. Kaasa-asawa. Yan yung term ng mga magulang ko nung kaasa-asawa na. Kaya gusto, ayan na. Pero hindi naman. Kumbaga maganda, Hindi naging naman po. pundasyon. Hindi naman po ganun kasi matagal din naman po kami. Decide po talaga kami. Ayan. Alam mo, Wilson, mas maganda kapag medyo mas malinaw yung pagsasalita mo, ha? Huwag mong kainin yung... ayan, medyo ilayo mo ng konti yung bibig mo doon sa mouthpiece natin. Sige po. Yan, mas maintindihan ka namin. Okay. Nag-decide kayo ng pagpapakasal nitong si Mabel. Sino ba ang nanguna? Ikaw ang nagyaya o siya na ang nagyaya na magpakasal na kayo? Ako po, bali nag-propose po ako sa kanya nung time na yan. Malugod naman bang tinanggap o kinailangan mo pandramahan at pilit-pilitin na magpakasal na sa'yo? Hindi naman po. Malugod na naman po tinanggap Yun. yung proposal ko po sa kanya. Doon ba sa pagtanggap niya ng proposal mo na pag-usapan nyo na kapag ka nagpakasal tayo, magkakaanak tayo, parehas naman kayong open sa ganun, or meron naman kasi yung mga nagpapakasal muna pero tsaka na tayo mag-aanak. Nakasama yon sa usapan nila, sa arrangement nila bilang mag-asawa. Bali, ang ano po kasi nun, kumbaga ang ano po namin is, once na kinasal naman na po kami, automatic na po yun, or sakaling alam niya naman po kung ano yung dapat na meron kami, hindi na po, pag once na kasal na po kami. Kumbaga, nasa usapan na rin po namin na bubuo na rin po kami ng pamilya, bubukod na rin po kami. Dali, ano ba talaga? Kasi sabi mo nga, alam niya naman na po yun, pagka nag-asawa kami, mag-aanak kami, ganyan. Pero hindi, ina-assume mo yan yan ang assumption mo. Pero, ano talaga yun na pag-usapan ninyong dalawa? Yun yung tinatanong ko. Mag-uumpisa na ba agad? Mag-aanak ba agad? O hindi muna? Mag-iipon pa ng bahagya? Nung nagpakasal po kami, yun po ang usapan namin. Or bago po kami magpakasal, yun po ang usapan namin na bubuo na po kami. Kasi since may ipon naman na po kami kahit pa paano po. Yes po. Kasi ngayon po, iba po yung nangyayari po . Ayan parang na. 1 taon na rin po kasi. Medyo tumatanda na rin po, matatanggal. Ilang taon na lang, wala na sa kalendaryo. Ikaw naman, 28 years old ka pa lang, kabadong-kabado ka. Ako nga, kaka-40 ko lang nung 27, hindi ako kinakabahan, feeling bata ako . Huwag ka masyadong kabahan sa edad mo. Ang babata nyo pa, ha? Ang babata nyo pa, 28 years old. Ilang taon na ba si Mrs., si Mabel? 27 po. Bata pa rin naman yan. Ano raw yung mga dahilan? Bakit daw dinedelay niya? Ayaw pa na mag-anak? Ang lagi niya lang po sinasabi is hindi pa daw po siya ready. Kasi meron po siyang kapatid na nagkaanak po. Tapos parang nagkaroon po ng postpartum po. Siguro dahil po doon, medyo natatakot din po siya na baka mangyari. Which is naiintindihan ko naman po. Ayan, pero okay na yung kapatid niya. Okay naman na po. Oo. Ang iniisip niya lang po yung sarili niya na baka hindi pa po siya ready. Mangyari daw po siya. Yan. Naintindihan ko naman po yun. Kaya lang, syempre, inside ko po. Masyado nang matagal. Being husband. Ano yun?
yung side ko po, being husband, is gusto ko na rin pong magkaanak. Ganun po. Yan. Pero sabi mo nga, nauunawaan mo naman itong si Yes, po. Mabel, pero tayo ay tao lang. Meron ding hangganan ang ating pag-unawa, tama? Opo. O, yun yung gusto mong puntuhin dito eh. O, kapag ka ba ikaw ay naglalambing, lambing lang ha, kahit na kayo ay mag-holding hands, mag-date, mag-ganyan, ano naman, gumaganti naman ang lambing ba si Mabel? O medyo aloof talaga siya sa'yo, lumalayo? O sinasaway ka, ayoko talaga. Hindi naman po ganun. Kumbaga, may bumabalik naman po yung lamig. Kaya lang po, limitado lang po. Mhm. For example po, pagkakain po kami sa labas or imbis na gusto ko sana minsan magkatabi kami. Minsan magkaharapan na lang po. Ganun po. Mhm. Kasi mas Parang mga ganun na po. ako minsan gusto ko rin yung magkaharap kayo eh. Lalo kapag susubuan mo siya, ganyan. Paharap na lang kaysa yung patagilid, ganyan. Lalo kung mahal mo naman yun, di ba? Iba rin. Opo. Kapag kaharapan, tsaka mas nakikita mo yung buong mukha. Kapag ka magkaharap. Di ba? Pero, eto na, punta tayo doon sa moment sa mga intimate moments ninyo. Hindi na naman sa nakikialam tayo, pero sabi mo nga, kapag ka ikaw naman ay naghumihiling ng labing-labing bilang mag-asawa, natatanggihan ka na palagi. Opo. Kumbaga, mas madalas pa po yung tanggingan niya. Hmm. Sa loob ng isang taon naman po, may nangyayari po sa amin. Hindi naman po totally wala. Mhm. Kaya lang, mas madalas po yung natatanggihan po talaga. Oo. Unlike po, nung time na may nangyari na po sa amin nung kami pa lang po, hindi naman po ganun yung reaction niya sa akin. So ganito, masasabi mo ba na ibang-iba yung satisfaction o yung pleasure nung ginagawa ninyo yun dahil wala pa o hindi pa na-experience nitong si Mabel na magkaroon ng kapatid na nagkaroon ng postpartum depression? Tama? So Opo. medyo nag-iba rin yung kanyang pananaw sa pagkakaroon at baka sa biglaang pagbuo ng anak o sa pagbubuntis. Opo. Kasi dati, syempre kapag kakainitan, 'di ba, nung bago pa lang kayo mag-asawa, talaga naman, kumbaga sa napakasarap na mga bawat pagniniig. 'Di ba? Parehas kayong masaya, parehas na pagod, pero parehas na, kumbaga pleasurable ang inyong experiences. Pero ngayon iba na. Yes po. Kumbaga medyo gusto mo mag-enjoy pero alam mong kinakabahan yung partner mo, nag-aalala at mahirap 'yan mahirap Parang po 'yan. nag-aalanganin po ba? Oo, nag-aalangan kasi naku baka may mabuo na tayo, baka magkaanak tayo, ang iniisip niya na baka matulad ako ron sa kapatid ko. Pero ikaw ba nakausap mo na ng masinsinan itong si Mabel? Ha? Opo. Sinabi ko naman po sa kanya na na wala namang problema doon. Wala naman, hindi niya naman po dapat isipin kasi mag-asawa naman na po kami. Kasal naman na po kami. Pero alam mo Hindi kasi, naman na po dapat isipin. pero kasi alam mo Wilson, bukod sa mag-asawa kayo, alam naman ng nakikita ng mata ng Diyos 'yan, nakikita rin ng mata ng tao, pero hindi rin kasi pwedeng basta isa-isang tabi na lamang natin. Yung takot na nararamdaman nitong kapatid mo na si Mabel. Siguro meron namang merong medical intervention na merong intervention na natanggap yung kapatid niya. Ha? Meron naman po. Meron naman kasi pwedeng magano rin doon. Pwedeng kumonsulta, magpa-counseling itong si Mabel doon sa nakakausap ng kapatid niya o pwede siyang i-refer sa iba since magkapatid sila baka matanggihan 'Di ba? Ba't hindi nyo gawing option 'yan para mas maging maging malaya yung isipan na hindi porke nangyari sa kapatid mo ay mangyayari rin sa'yo sa pagbubuntis mo. Kaya yan yung kailangan maipaliwanag kay Mabel na minsan kahit tayo na nga yung asawa, kahit tayo pa yung kapatid, hindi tayo paniniwalaan unless ay professional. Professional na yung magsasabi sa kanya na hindi. Hindi ang nangyari kay ganito o sa kapatid mo ay mangyayari rin sa'yo sa pagbubuntis mo kaya huwag kang masyadong kabahan. Ba't hindi mo na kayo kumonsulta para yung mga susunod na pag-aano ninyo na pagniniig na dalawa?
O, paglalabing-labing, sabihin na natin, mas maging malinaw at maging masaya para sa inyo. O, may nag-advise na ba sa inyo ng ganun? Wala pa po, kuya. Oo. Kayo pa lang po. Oo, Hindi kasi rin po kasi namin naisip. in as much as gusto kasi natin na, hindi, asawa mo naman ako maintindihan ko yan, ano man mangyari sa'yo, ba't nga natin pararatingin dun? Pwede bang ang pagbuo ng pamilya natin ay parehong mas maganda, di ba? Yung bukas sa loob ninyo at wala kayong kinakatakutan. Magkaroon man ng komplikasyon, nakahanda kayo. May kilala kayong doktor. Dok, ito po, o doktora, si Mabel ho kasi, nakakaramdam daw ng ganito sa pagbubuntis niya. O kapag sakali nakapanganak na, ganito po, makaalalay po ba kayo nung dapat gawin? O, di ba, nandun na. O, meron na tayong option. Tama, Wilson? Tama po. Mas maganda yung ganun no? Ayan, nasan ba ang ilang mga astig advice ng mga kapatid natin dito? Sabi ni Glyza Katipan, kahit na hindi reason yan, kuya, nanlalamig siya. Isip-isip din po. Hindi kaya meron na siyang ine-entertain na iba. O sige, pagbigyan lang natin itong tanong na to ni Glyza. Meron daw kayang na-entertain o nakakausap na iba si Mrs.? Well, sa pagkakaalam ko naman po, parang tingin ko, wala naman po. Kasi sa trabaho niya po, minsan sinusundo ko naman po siya. Minsan sa mga katrabaho niya po, kinakwento na ako, sabi niya. Tapos kinakwento rin po sa akin niya yung mga katrabaho niya. Pero wala naman pong ganong issue sa amin. Hindi pa naman po namin na-encounter. Wala namang questionable mga ikinikilos itong si Wala Mabel. Proud naman siya sa'yo. Inihaharap ka niya sa mga kaibigan niya? Hindi pa po ako naiharap totally. Pero nakakwento po, tapos nababasa ko rin po sa mga chat. Paano yung hindi ka pa naiharap totally? So, pa-side view lang, ganun? Ha? Patalikod? Hindi ko po nakakaharap po. Personal po. Ayun, yun. Hindi pa. Dahil ikaw nagtatrabaho rin, tama? Yes po. Okay. Yeah. Pero maganda rin na makita mo rin. Para lang, di ba? Para lang alam natin. Para alam mo rin na, okay, wala talaga. Kaya niya akong iharap at makipagkwentuhan pa nga ako doon sa mga friends niya. Ayan. Ito. Basahin lang natin ang ilan sa mga reaksyon naman. Make a better and sweet relationship with your partner. Sabi naman sa TikTok ito. Sa TikTok live natin. Si RBJ. Ayan. Bigyan mo ng meaning. Ano to? Okay. Bigyan nyo ang mag-asawa. Okay. Kumonsulta kayo kung papaano ba i-handle ng better. Yung mga takot na nararamdaman nyo. Ayan. Feeling ko yan yung gusto, di ba? Mas kumonsulta. Hindi enough na asawa kita. Kaya ko lahat sagutin ng mga magiging problema mo. Minsan kasi ganyan tayo. Alam mo yan. Hindi lang sa'yo Wilson. Kahit dun sa iba mga mag-aasawa, mga nakikinig ngayon, mahal naman kita Ganyan ang mga pangako. Malaki ang gagastusin natin. Mahal naman kita. Akong bahala. Gagawan natin ang paraan. Gagawin ko ang lahat. Pero mas maganda nga kapag ikaw ay preparado sa mga pwedeng paparating na mga problema. Lalo na, hindi naman hindi naman baseless. O hindi naman inimbento lang sa isip niya itong sinasabi ni Mabel na natatakot siya na mag-umpisa ng pamilya dahil nga nagkaroon ng postpartum depression yung kapatid niya nung magkaanak na. Okay? Nung magkapamilya. So, natakot siya doon sa scenario na yon. Valid naman yan. Huwag natin sasabihin na invalid. Okay? Yes po. Ito, sabi naman ni Alekin o Alekine Goza, #astig advice, mukhang na-trauma itong si ate. Bukod sa counseling, mas maganda kung magpa-miss muna kayo sa isa't isa. Distansya muna kayo sa isa't isa para kapag nagkita na kayo ulit, mas maging mas manaig ang pagmamahal kaysa sa panlalamig. Baka kasi akala mo na na-trauma na siya, nanlalamig na pala talaga. Yun. Kailangan pa bang gawin yon para sa sitwasyon ninyo, Wilson?
O, na maglayo daw muna para ma-miss yung isa, papamiss, yung ganyan. Kung yun po yung kailangan, pero syempre yung takot po nandun pa rin. Mm. For example po, maghiwalay po muna kami or maghiwalay, hindi lang po maghiwalay na mag-isawa, maghiwalay po ng ano po. Halimbawa, umuwi po na muna sa kanya-kanyang bahay. Natatakot po ako na baka makailan po yung family po niya or family ko po. Sana baka isipin po na ganito, ganyan. Baka pinababayaan mo naman. Opo. 'Di ba? Lalo Baka yun po yung mangyari. o baka yun pa maging problema naman. Pero alam mo, bukod sa magandang linya ng komunikasyon, minsan kailangan tayo magpapasok nga ng mga tao na mas nakakaalam sa kung ano ba yung mga problema na dapat nating solusyonan sa ating relationship. Katulad niyan, bubuo na kayo ng pamilya. At ang pagbuo ng pamilya ay hindi naman mapapakain araw-araw lang ng yakap, ng pagmamahal at ng mga pangako na hindi kita iiwan, di kita iiwan. Yung iba nga gusto, naku mister, iwan mo na ako, magtrabaho ka. O yung iba literal, ayaw iwanan eh. Nandun lang din sa bahay, hindi naghahanap buhay. 'Di ba? Hindi ko sa sinasabi na wala kang hanap buhay, Wilson, pero what I'm trying to say is kailangan talaga importante ang preparasyon para sa pagbuo ng pamilya. Hindi lang dahil kayo ay nakaipon. Sabi mo nga meron naman na kaming naipon, Kuya Poy, financially pwede na kaming lumaban. Meron ng pampaanak, meron ng pambili ng bata, ng bata. Ano to? Pambili ng damit ng bata. O, ng mga gatas. Nang ganyan. Kahit pa bang mahal yan, Kuya Poy, ang problema nga, you have to be more than yung finances ninyo, no? Financially, physically, mentally, and spiritually prepared sa pagpasok diyan sa pagbuo ng pamilya. Iba pa yan doon sa pagpasok natin sa pakikipagrelasyon lang, sa pag-aasawa. Eto na, meron ng buhay na ipagkakatiwala sa inyo. Kung sakasakali, hindi lang kayong dalawa ni Mrs. at ni Mr. ha? Meron ng bata o mga bata, baka magkambal pa yan. Kaya nyo ba? Are you emotionally and spiritually ready para dyan sa pagsubok na yan? Ito, kausapin natin si Ate Tess ng Hagonoy, Bulacan para sa kanyang astig advice naman. Ate Tess, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po, Kuya. Ano ba maipapayo ninyo dito kay Anong astig advice ninyo kay Wilson at kay Mabel? Ang astig advice ko lang naman po sa kanilang dalawa ay maging positibo po sila sa sa kanilang buhay. Gaya ko po, dumanas din po ako ng ng postpartum depression. So ngayon po, kasama ko naman po yung family ko, sila po sumusuporta sa akin. Sila din po yung, kumbaga, katulong ko po sa pag-asikaso po sa baby namin. Ganun po. Hindi naman po porket bagong kasal kayo, matatakot ka nang magkaroon ng anak. Masaya rin po yung maranasan mo na magkaroon ka ng anak. Kagaya ko, dalawa ni anak ko. Noong una, ayaw namin ng sundan pa. Pero, ayun, bigla na lang nasundan. So, pag andyan naman na kasi yung baby, okay ka na eh. Kung makita mo lang na laging nakangiti sa yung baby mo, magiginhawahan ka na, gagaan na rin ang loob mo. Basta isipin mo lang si God. Yun. Narinig mo yun, Wilson? Ito mismo, si Ate Tess ay nagkaroon pala ng ganyan, ng postpartum depression nung siya ay mag-umpisa na magpamilya. May gusto ka bang sabihin kay ate? Huwag kang matakot. Kasi andyan naman si God eh. Saka nandyan din namin asawa mo para sumuporta sa'yo. Hindi ka naman niya pababayaan kasi hindi naman siya maghahangad ng anak kung pababayaan lang kayo. Yun. Okay, maraming salamat sa iyo Ate Tess. Thank you po. Alright. Thank you po. God bless po. God bless you too, Ate Tess. Wilson, narinig mo na yan. Laban lang at Yes, magtiwala. Yan ang hindi dapat na nawawala sa atin. Okay? Meron ka bang huling mensahe naman para sa iyong asawa na si Mabel para parehas kayong lumakas ang loob na mag-asawa? Love, siguro kung ganyan man naman mo, siguro mas maganda na lang na ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon para magkaroon tayo ng mas magandang at mas matibay na lakas ng loob para sa ating pagsasama.
Yun lang po. Yun, kaya linawin lang natin ha, hindi tinabangan si Mrs. sa'yo, Wilson. Kinakabahan siya at natatakot. O, dun sa idea na pagka nagkaroon na kayo ng anak. Okay? O, yung sabi ko sa'yo Opo. kanina, kung merong espesyalista na malalapitan, hindi yung kung sino-sino lang na mga chismosang kapitbahay, yung magsasabi, mas maganda yung espesyalista pa rin, yung nag-aral ng makailang taon, makailang dekada, yun ang lalapitan ninyo. Okay? Ha? Opo. Maraming salamat sa iyo at sana nga sa mga susunod pang pagsubok ng buhay ninyo ay kakayanin niyo yan. Malagpasan na. Basta sabay kayo bilang mag-asawa na susuungin ang mga problema na titignan natin bilang mga pagsubok lang naman.